Isang magandang-maganda at pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kasama namin sa bawat kwentuhan. Muli, narito na naman po ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa ating pananaw at magpapaalala sa atin ng mga aral na minsan ay ating nakakalimutan. Sabi nila, ang tunay na kabutihan daw ay nasusukat hindi sa kung ano ang kaya mong ibigay kapag sagana ka, kundi sa kung ano ang handa mong isakripisyo kahit na kapos ka na. Paano kung ang isang munting pag-abot ng kamay sa isang taong inaayawan ng lahat ay maging susi sa isang mundong hindi mo kailanman pinangarap? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag sa kabanatang pinamagatang Ang Pulubi sa gitna ng palengke. Music fades out completely, replaced by the bustling sounds of a wet market, vendors shouting, tricycles passing, people haggling. Ang init ng araw ay tila isang nagbabagang bakal na dumadampi sa balat ni Sinag Vergara. Bawat patak ng pawis na gumuguhit sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang walang humpay na pagkayod. Sa gitna ng maingay at magulong palengke ng arawan, ang kanyang maliit na pwesto ng mga prutas ay ang kanyang buong mundo. Ate, 20 na lang itong kilo ng mangga. Sige na, suki naman ako. Pangungulit ng isang ginang na kanina pa tumatawad sa kanya. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Sinag. Nako, pasensya na po talaga, ginang. Bagsak presyo na po talaga yan. Mula pa pong madaling araw ay nandito na kami para makuha ang pinakamagandang ani para sa inyo. Sumimangot ang ginang at padabog na binitawan ang mga mangga. Sa iba na nga lang, ang mahal-mahal dito. Napabuntong hininga na lamang si Sinag habang pinapanood itong maglakad palayo. Bawat pisong nawawala ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Kailangan niya ang bawat sentimo para sa gamot ng kanyang ama at sa mga bayarin na tila walang katapusan. Hayaan mo na yon, Day! Biglang sulpot ng matalik niyang kaibigan na si Maya, na nagtitinda ng mga gulay sa katabing pwesto. May mga tao talagang akala mo, kapag nakatawad sila ng 5 piso, milyonaryo na sila. Kailangan ko kasi ng benta, Maya. Alam mo na. Mahinang sagot ni Sinag habang inaayos muli ang mga prutas na ginulo ng ginang. Alam ko, sabi ni Maya, at ang kaninang nanunuksong boses ay napalitan ng pag-aalala. Kumusta na pala si tatay? Nakainom na ba ng gamot? Tumango si Sinag. Oo, pero paubos na rin, kaya kailangan kong makabenta ng malaki ngayon. Ang pag-uusap nila ay biglang natigil nang makarinig sila ng isang malakas na kalabog na sinundan ng sigawan at pagkumpulan ng mga tao sa di kalayuan. Ano yon? Tanong ni Maya na sinubukang sumilip. Tignan natin, sabi ni Sinag at kapwa sila lumabas mula sa kanilang mga pwesto. Sa gitna ng daanan, sa ilalim mismo ng sikat ng araw, isang matandang lalaki ang nakahandusay. Ang kanyang damit ay marumi at punit-punit. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mukha ay halos hindi na makita dahil sa kapal ng dumi. Nakatingin lamang ang mga tao sa paligid. Ang iba'y may pagkaawa, ang iba'y may pandidiri. Nako, lasinggero siguro, sabi ng isang usisero. Hayaan nyo na yan. Mamaya, babangon din yan kapag nahimasmasa na. Segunda naman ng isa pa. Walang sino man ang lumalapit. Ang lahat ay tila isang dula-dulaan lamang para sa kanila. Isang sagabal sa kanilang pamimili. Ngunit para kay Sinag, ibang-iba ang kanyang nakikita. Nakita niya ang isang taong nangangailangan ng tulong. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Hindi siya lasing, mahinang sabi ni Sinag. Nangingitim ang mga labi niya. Hindi siya makahinga ng maayos. Sinag, huwag ka nang makialam dyan. Pigil sa kanya ni Maya. Baka mamaya, kung ano pang mangyari sa'yo. Delikado.
Ngunit hindi nakinig si Sinag. Ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang. Tinatawid ang espasyo sa pagitan ng pagwawalang bahala at pagtulong. Lumuhod siya sa tabi ng matanda. Hindi inalintana ang alikabok at dumi sa kalsada. Tatay, gising po, sabi niya, habang marahang tinatapik ang pisngi ng lalaki. Walang tugon. Sinubukan niyang damhin ang pulso nito. Mahina, pero naroon pa. Tulungan niyo po ako, sigaw ni Sinag sa mga nakapaligid sa kanya. Kailangan po siyang dalhin sa ospital. Ang mga tao ay nagkatinginan lamang. Walang gustong madamay, walang gustong maabala. Nang maramdaman niyang walang tutulong, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Sinag. Mabilis siyang tumayo, bumalik sa kanyang pwesto at kinuha ang maliit na lata kung saan nakalagay ang kanyang mga benta para sa araw na yon. Ang perang dapat sana ay pambili niya ng gamot at pagkain. Sinag, anong gagawin mo? Gulat na tanong ni Maya. Wala nang ibang paraan. Sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Tumakbo siya sa kalsada at pumara ng isang tricycle. Manong, tulungan niyo po ako. Isugod po natin siya sa San Roque Medical Center. Babayaran ko po kayo doble. Nag-atubili noong una ang driver, ngunit nang makita ang desperasyon sa mukha ni Sinag at ang perang iwinawagayway nito, bumaba rin ito para tumulong. Sa tulong ng driver, maingat nilang isinakay ang walang malay na matanda sa loob ng tricycle. Sinag, paano na ang tinda mo? Pahabol na sigaw ni Maya na puno ng pag-aalala. Ikaw na muna ang bahala, Maya. Babalikan ko yan. Sigaw pabalik ni Sinag. Bago tuluyang umalis ang tricycle, iniwan ang mausisang tingin ng mga tao sa palengke. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Sinag. Nakatingin lang siya sa mukha ng matanda na ngayon ay payapang nakasandal sa kanya. Sino kaya siya? May pamilya kaya siyang nag-aalala sa kanya? Ang mga tanong na yon ay bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit nalunod ang mga ito ng mas malaking alalahanin, ang bayarin sa ospital. Nang makarating sila sa emergency room ng San Roque Medical Center, mabilis na inasikaso ng mga nurse at doktor ang matanda. Si Sinag ay naiwan sa labas. Nanginginig ang mga kamay habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang ingay ng palengke ay napalitan ng nakabibinging katahimikan ng ospital na binabasag lamang ng paminsan-minsang pag-iyak o pagdaing mula sa ibang mga pasyente. Ilang sandali pa, lumabas ang isang doktor. Miss, ikaw ba ang nagdala sa pasyente? Tanong nito. Mabilis na tumango si Sinag. Opo, doktor. Kamusta na po siya? He's suffering from severe dehydration and malnutrition. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad. We're stabilizing him now. Pero wala kaming makitang anumang identification sa kanya. Kaano-ano mo ba siya? Napalunok si Sinag. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Hindi ko po siya kilala, Dok. Nakita ko lang po siya sa palengke. Ang mukha ng doktor ay napuno ng pagtataka, na agad napalitan ng isang profesional na ekspresyon. I see. Kung ganon kailangan mong pumunta sa admitting section para ayusin ang kanyang mga papeles. Kailangan din ng paunang bayad para sa kanyang mga gamot at kwarto. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Sinag. Paunang bayad. Papeles. Mga salitang hindi niya alam kung paano haharapin. Napatingin siya sa kanyang palad, kung saan kanina lang ay naroon ang buong kita niya para sa araw na yon, na ngayon ay naibayad na sa driver ng tricycle. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo mag-isa. Sa isang iglap, dahil sa kanyang pagtulong, nasangkot siya sa isang problemang hindi niya alam kung paano tatakasan. Napatingin siya sa pinto ng emergency room. Kung nasaan ang isang estrangherong ngayon ay tila naging responsibilidad na niya. Nakatayo si Sinag sa pasilyo,
Ang isip ay blangko at ang puso ay kumakabog. Bawat sulok ng ospital ay tila sumisigaw sa kanya ng mga salitang bayad at responsibilidad. Ang perang pinagpaguran niya para sa buong araw ay wala na. Ang tinda niya ay naiwan at ang pamilya niya ay walang kamalay-malay sa kanyang sitwasyon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Nagsimula na siya. Kailangan niyang tapusin. Pumasok siya sa admitting section. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Sa kabila ng kaba, kinausap niya ang babae sa desk. Ipinaliwanag ang sitwasyon sa pinakamahinahon na paraan na kanyang makakaya. Pumayag ang ospital na pansamantalang ilagay ang matanda sa isang charity ward. Ngunit kailangan pa rin ng deposito para sa mga paunang gamot. Gamit ang natitirang barya sa kanyang bulsa at ang kaunting naipon, halos hindi ito sumapat. Ngunit sapat na yon para sa ngayon. Pagod na umupo si Sinag sa isang plastik na upuan sa labas ng ward. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiniyak na naka-silent mode ito. Dinial niya ang numero ng kanyang ina. "Hello, Nay?" Panimula niya. Sinisikap na gawing masigla ang kanyang boses. "Oh, Sinag, anak. Napatawag ka? Gabi na umuwi ka na ba?" Tanong ng kanyang ina. Bakas sa boses nito ang pag-aalala. Nay, wag na po kayo ning mag-alala. Dito po ako matutulog kina Maya. May tinatapos po kasi kaming importante para sa kooperatiba ng palengke. Bukas na po ako ng umaga uuwi." Pagsisinungaling niya. Bawat salita ay tila isang maliit na tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan. Ayaw niyang mag-alala. Ang mga ito, sapat nang siya ang namomroblema. Ganun ba? O sige, mag-iingat kayo dyan ha? Kumain ka na ba? Opo, Nay. Katatapos lang. Sige po, Nay. Magpahinga na po kayo. Mahal ko po kayo. Pagkatapos ng tawag, napapikit si Sinag ng mariin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Hindi lang pera ang problema niya, kundi pati ang pagsisinungaling sa mga taong pinakamamahal niya. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng ospital ang gumising sa kanya. Namalayan niyang nakatulog pala siya sa upuan. Ang kanyang leeg ay nananakit. Agad siyang nag-inat at tinanong ang isang nurse tungkol sa kalagayan ng matanda. "Gising na siya, miss. Pero kanina pa nagrereklamo. Hinahanap ka raw," sabi ng nurse na tila pagod na rin. Agad na pumasok si Sinag sa ward. Nakita niya ang matanda na nakaupo na sa kama. Masama ang tingin sa paligid. Nang makita siya nito, lalong kumunot ang noo. Ikaw ang nagdala sa akin dito, hindi ba?" Masungit na tanong nito. Tumango si Sinag. "Opo, ako nga po. Sinag po ang pangalan ko. Kamusta na po ang pakiramdam ninyo?" "Anong kamusta? Ang tigas ng higaan na to. At anong klaseng pagkain ang binibigay nila dito? Walang lasa. Uuwi na ako." Pagrereklamo nito, sinubukang bumangon. "Naku, Matay. Wag po muna kayong bumangon. Mahina pa po kayo," malumanay na sabi ni Sinag habang marahang inaalalayan ng matanda pabalik sa pagkakahiga. "Kailangan niyo pong magpalakas." "Anong tay? Hindi kita kaano-ano," singal nito. Hindi na lang umimik si Sinag. Naiintindihan niyang marahil ay naguguluhan pa ito dahil sa nangyari. "Sige po, ano po ang gusto ninyo? Bibilhan ko po kayo sa labas. Gusto ko ng masarap na pagkain at gusto ko ng malinis na damit." Utos nito. Napalunok si Sinag. Tiningnan niya ang laman ng kanyang pitaka. Halos wala nang natira. "Sige po, gagawa po ako ng paraan. Tatawagin ko na lang po kayong Mang Laza. Pwede po ba?" Tinaasan lang siya ng kilay ni Mang Laza bago ito humiga pabalik at tumalikod sa kanya. Pumunta si Sinag sa pinakamalapit na karinderya. Ang pera niya ay sapat lamang
para sa isang order ng lugaw na may itlog. Pagbalik niya sa ospital, dala-dala ang mainit pa na lugaw. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng kama. "Mang Laza, kain na po kayo," sabi niya. Humarap ito at tiningnan ang lugaw na may pandidiri. "Ano yan? Ayoko niyan. Wala yang lasa. Sabi ko masarap na pagkain." Ang pasensya ni Sinag ay unti-unti nang nauubos. Pagod siya, gutom, at walang pera. Ngunit nang makita niya ang mukha ng matanda, ang kalungkutan na nakatago sa likod ng mga mata nitong masungit, biglang lumambot ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim at ngumiti. "Alam niyo po, masarap po ito. Paborito po ito ng tatay ko," sabi niya. Kumuha siya ng isa pang kutsara at hinati ang lugaw sa dalawa. "Pasensya na po kayo, Mang Laza. Ito lang po talaga ang nakayanan ng pera ko sa ngayon. Pagsaluhan na lang po muna natin, ha?" Isinubo niya ang isang kutsara ng lugaw para ipakita dito na ayos lang ang pagkain. Nagatubili si Mang Laza. Tinitigan nito si Sinag. Pagkatapos ay ang lugaw at pabalik ulit kay Sinag. Sa isang iglap, may nakitang kakaiba si Sinag sa mga mata nito. Isang kislap ng pagtataka, marahil, o ng isang emosyong hindi niya mapangalanan bago ito muling sumimangot. "Akin na nga yan, nagugutom na rin ako," sabi nito at nagsimulang kumain. Habang pinapanood niya ang matandang kumain, hindi napigilan ni Sinag na mapangiti. Sa kabila ng kasungitan nito, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Kinahapunan, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. "Sinag Vergara, ano ang pinaggagawa mo sa buhay mo?" Si Maya, na may dalang isang supot ng pagkain at tubig, ay nagmamartsang pumasok sa ward na tila isang nanay na magagalit. "Maya," gulat na sabi ni Sinag. "Anong Maya? Halos hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Iniwan mo ang tinda mo, ginastos mo ang pera mo, para sa isang taong hindi mo naman kilala. Ano ka ba, Sinag? Santa ka ba? Martir?" Sunod-sunod na sermon ni Maya, bagamat bakas sa boses nito ang matinding pag-aalala. "Hinaan mo ang boses mo, nakakahiya," pakiusap ni Sinag. Napatingin si Maya kay Mang Laza na nagtutulog-tulugan lamang. "Hay nako, o heto," sabi niya, at iniabot kay Sinag ang pagkain at isang lukot na 500 piso. "Pinagbilhan ko yan ng mga prutas mo kaninang umaga. Iyan na lang ang natira. Umuwi ka na, Sinag. Ako na ang bahala sa naiwan mong paninda. Magpahinga ka." Naluha si Sinag sa kabutihan ng kaibigan. "Salamat, Maya. Sobrang salamat." "Wala yon. Pero sa susunod na magpapakabayanini ka, siguraduhin mong may laman niyang bulsa mo, ha?" Biro nito bago umalis. Dahil sa perang bigay ni Maya, nakahinga ng kaunti si Sinag. Nagpasya siyang gamitin iyon para bumili ng mas masustansyang pagkain para kay Mang Laza. Lumabas siya sandali para bumili ng ilang piraso ng mansanas at saging sa isang fruit stand malapit sa ospital. Sa pagbili niya, nakaramdam siya ng kaunting gaan. Marahil magiging maayos din ang lahat. Bit-bit ang isang maliit na bayong ng prutas, masigla siyang naglakad pabalik sa ward. Ngunit sa kanyang paglalakad sa pasilyo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang makintab at kulay itim na sasakyan, isang modelong sa mga pelikula niya lang nakikita, ang nakaparada sa tapat mismo ng entrance ng charity wing. Kakaiba. Hindi ito bagay sa lugar na yon. Nakita niya ang isang lalaking bumaba mula sa sasakyan. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit, ang sapatos ay kumikinang, at ang tindig ay puno ng awtoridad. Sino kaya ang bibisitahin nito? Marahil ay isang politiko na nagpapakitang gilas, naisip ni Sinag. Nagpatuloy si Sinag sa paglalakad, ngunit napansin niyang ang lalaki ay patungo sa direksyon niya. Patungo ito sa ward kung nasaan si Mang Laza. Dala ng kuryosidad, binilisan niya ang kanyang mga hakbang.
Sumunod sa lalaki. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang lalaking nakatayo sa tabi ng kama. Si Mang Laza naman ay gising na at nakaupo. Ang ekspresyon ay seryoso at ibang-iba sa masungit na matandang kasama niya kanina. Sa isang magalang at malinaw na boses, yumuko ang lalaking nakasuit at nagsalita. Ginoong Lazaro del Tiero, oras na po para umuwi. Ang pangalan, Lazaro del Tiero, ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, tila isang kulog. Hindi ito isang ordinaryong pangalan. Nabitiwan ni Sinag ang bayong na kanyang dala. Ang mga mansanas at saging ay gumulong at kumalat sa sahig, kasabay ng pagguho ng lahat ng akala niya ay alam niya. Ang Mang Laza na inalagaan niya, ang pulubing pinagsaluhan niya ng lugaw, ay may pangalan na tunog milyonaryo. Natulala siya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang mga salitang Ginoong Lazaro del Tiero ay tila bombang sumabog sa loob ng silid at ang mga nagulong prutas sa sahig ay ang mga pirasong naiwan mula sa pagsabog na yon. Si Sinag ay nanatiling nakatayo, nakatanga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi mapaniwala ang pagkabigla. Del Tiero. Ang apelyidong yon ay hindi basta-basta. Kilala iyon sa buong bansa. Ang pangalan ng isang higanteng korporasyon na nakikita sa mga naglalakihang gusali sa Makati, sa mga patalasta sa telebisyon, sa mga dyaryo. Ang lalaking nakasuit ay magalang na lumuhod upang pulutin ang mga prutas, ngunit ang mga mata ni Sinag ay nakapako lamang sa matandang nakaupo sa kama. Ang gusgusing pulubi na tinawag niyang Mang Laza ay wala na. Ang kahalili nito ay isang lalaking may tindig ng kapangyarihan. Ang mga mata ay matalas at puno ng awtoridad na hindi niya napansin noon. Ang pagkunot ng noo nito ay hindi na dahil sa pagrereklamo, kundi dahil sa malalim na pag-iisip. Salamat, Ating Robles. Iwanan mo na muna kami. Utos ng matanda. Ang kanyang boses, na dati paos at mahina, ngayon ay buo at may bigat. Tumango ang abogado at maingat na inilapag ang mga prutas sa mesa bago tahimik na lumabas ng silid. Isinara ang pinto sa kanyang likuran. Naiwan ang nakabibinging katahimikan. Si Sinag ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang dila niya ay tila ngumudngod sa ilalim ng kanyang bibig. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Ang taong pinagsaluhan niya ng lugaw, ang taong inalagaan niya gamit ang kanyang huling pera, ay isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ang hiya ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Maupo ka, Sinag, sabi ni Lazaro. Itinuturo ang upuan sa tabi ng kama. Parang isang robot na walang sariling isip. Sumunod si Sinag. Umupo siya sa dulo ng upuan, handang tumakbo anumang oras. Patawad kung nalinlang kita, panimula ni Lazaro. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Sinag sa kanya. Pagsisisi. Hindi ko intensyon na lokohin ka. Ang totoo, may hinahanap ako at sayo ko iyon nakita. Hinahanap po? Ano po? Halos pabulong na tanong ni Sinag. Huminga ng malalim si Lazaro at sa mga sumunod na sandali, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga anak na sakim, na ang tanging hangad ay ang kanyang kayamanan. Ikinuwento niya kung paano nila sinubukang ideklara siyang wala na sa tamang pag-iisip para makuha ang kontrol sa kumpanya. At ikinuwento niya ang kanyang plano, ang magpanggap na pulubi, isang pagsubok sa mundo, isang paghahanap para sa kahit isang taong may tunay na busilak na puso. Maraming tao ang dumaan sa harap ko sa palengke. Marami ang tumingin, nandiri, at lumayo. Ikaw lang ang huminto, Hija. Isinakripisyo mo ang iyong kabuhayan para sa isang estrangherong katulad ko. Binigyan mo ako ng pagkain kahit na alam kong kapos ka rin. Nakita ko ang lahat. Nakatitig lang si Sinag. Unti-unting pinoproseso ang lahat. Ang lahat ng nangyari ay hindi aksidente.
Isa pala yung pagsubok. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na pagbukas ng pinto ang gumambala sa kanila. Isang matangkad at makisig na lalaki ang pumasok. Ang suot nitong damit ay mas mahal pa marahil kaysa sa kabuuang kita ni Sinag sa isang taon. Ang mukha nito ay perpekto, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa kanya. So ito na pala ang bagong alagaan ninyo, Itay. Sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Isang babaeng galing sa palengke. How desperate can you be? Rafael, wala kang galang. Saway ni Lazaro. Ang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Ngunit hindi nagpatinag ang lalaking nagngangalang Rafael. Lumapit ito kay Sinag. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Magkano? Magkano ang ibinayad sa'yo ng tatay ko para magpanggap na mabait? Sabihin mo sa akin ang presyo mo. Dodoblehin ko, triplehin ko, para lang umalis ka at wag nang magpakita pa. Naramdaman ni Sinag ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay napalitan ng galit. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Mahina, ngunit mariin niyang sabi. Isang mapanuksong tawa ang kumawala kay Rafael. Karapatan? Baka nakakalimutan mo kung nasaan ka. Nasa mundo ka namin ngayon. At sa mundong ito, ang mga katulad mo ay basura lamang na pinupulot sa kung saan-saan. Tama na, Rafael. Umalis ka. Sigaw ni Lazaro na sinubukang bumangon. Bakit, Itay? Natatakot kayo na malaman ng babaeng ito ang totoo? Na ginagamit niyo lang siya para pagselosin kami, para ipamukha sa amin na may nahanap kayong mas karapat-dapat? This is pathetic. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang matulis na kutsilyo. Si Sinag ay napayuko na lamang, hindi makatingin sa kanilang dalawa. Gusto na niyang umalis, gusto na niyang bumalik sa simple niyang buhay. Ang mundong ito ay masyadong magulo, masyadong masakit. Sinabi kong umalis ka. Pag-uulit ni Lazaro, ang kanyang boses ay naging kasintigas ng bakal. Sumama ang tingin ni Rafael sa kanyang ama, bago muling ibinaling ang tingin kay Sinag. Mark my words. Bulong nito sa paraang si Sinag lang ang makakarinig. You will regret this. At pagkasabi niyon, padabog itong lumabas ng silid. Nang makaalis si Rafael, ang tensyon sa silid ay tila bahagyang gumaan. Ngunit napalitan ito ng isang mabigat na kalungkutan. Nakita ni Sinag ang sakit sa mga mata ni Lazaro. Siya ang dahilan, sabi ni Lazaro. Ang boses ay basag. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ito. Muling pumasok ang abogado na tila naghihintay lamang sa labas. May dala itong isang leather-bound na folder. Sinag, sabi ni Lazaro. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Alam kong nabigla ka, alam kong natatakot ka, ngunit ang alok ko sa iyo ay totoo. Inilapag ng abogado ang folder sa maliit na mesa at binuksan ito. Sa loob ay mga papeles na mukhang napaka-importante. Gusto kong ipamana sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Ang Del Tierro Holdings, ang lahat ng aking ari-arian. Ang puso ni Sinag ay tila huminto sa pagtibok. Pamana? Korporasyon? Hindi niya maintindihan. Po, bakit po ako? Hindi po pwede. Isa lang po akong tindera ng prutas. Hindi mahalaga kung ano ka. Ang mahalaga ay kung sino ka, giit ni Lazaro. Nakitaan kita ng katapatan at kabutihang loob na matagal ko nang hindi nakikita sa sarili kong anak. Gusto kong ikaw ang magpatuloy ng aking legasiya. Isang legasiya na itatayo, hindi lang sa pera, kundi sa puso. Kinuha ng abogado ang isang pluma at inilapag ito sa ibabaw ng mga dokumento. Ang dulo nito ay nakaturo sa isang blangkong linya sa ilalim ng pahina. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag. Tumingin siya sa mga papeles, pagkatapos ay kay Lazaro.
Ang kanyang isip ay sumisigaw ng huwag. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang puso ay nagtatanong, paano kung? Paano kung ito na ang sagot sa lahat ng kanyang problema? Ang pambayad utang, ang gamot ng kanyang ama, isang mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit kapalit nito ay ang galit ni Rafael, ang isang mundong puno ng panganib. Nakita ni Lazaro ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa pinakamalumanay na boses, na tila boses ng isang amang matagal nang nangungulila, nagsalita ito. Pirmahan mo ito, Hija. Simula ngayon, ikaw na ang magiging anak ko. Ang salitang anak ay tumagos sa puso ni Sinag. Ang pluma sa kanyang harapan ay tila naging pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umangat, nanginginig, papalapit sa pluma na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang pagpirma sa dokumentong yon ay tila pagpirma sa sarili niyang sentensya. Isang sentensya ng habambuhay na pagbabago. Mula sa amoy ng hinog na prutas at alikabok ng palengke ng arawan, si Sinag ay biglang ipinasok sa isang mundo na may amoy ng mamahaling pabango at floor wax. Ang mansyon ng mga Del Tiero ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo. Ang bawat sulok ay kumikinang. Ang mga kasangkapan ay tila mga likhang sining. At ang mga katulong ay gumagalaw nang walang imik, tila mga anino. Ito na ang magiging silid mo, Hija, sabi ni Lazaro, na ngayon ay nakaupo sa isang wheelchair habang itinutulak ni Attorney Robles. Ipinahinga muna siya ng mga doktor bago tuluyang lumabas ng ospital. Napatulala si Sinag sa kanyang harapan. Ang silid ay mas malaki pa sa buong bahay nila. Mayroon itong sariling banyo na may bathtub, isang walk-in closet na puno ng mga damit na hindi pa niya nasusuot, at isang kama na tila kayang-kaya niyang languyin. Ang sahig ay natatakpan ng malambot na carpet at ang bintana ay isang malaking salamin na may tanawin ng isang hardin na perpektong inalagaan. Ginoong Lazaro, nauutal niyang sabi, Itay o tatay, yun na ang itawag mo sa akin simula ngayon. Pagtatama nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tatay, sobra-sobra naman po yata ito. Kahit sa kwarto na lang po ng katulong. Hindi. Isa ka ng Del Tiero. Dito ka nababagay. Mariing sabi ni Lazaro. Magpahinga ka muna. Mamayang gabi, sabay tayong maghahapunan. Ito ang unang gabi mo sa bago mong tahanan. Naiwang mag-isa si Sinag sa loob ng malawak na silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama at hinawakan ang malambot na kumot. Napaupo siya at ang katawan niyang pagod ay tila lumubog sa lambot nito. Napapikit siya. Pangarap lang ba ang lahat ng ito? Isang panaginip na anumang oras ay maglalaho. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, naroon pa rin ang lahat. Ang kinang, ang karangyaan, ang katahimikan. Ang hapunan ay ang kanyang unang pagsubok. Ang dining table ay isang mahabang piraso ng makintab na kahoy na kayang maglaman ng 20 tao. Sa magkabilang dulo, nakaupo sila ni Lazaro. Sa gitna, si Rafael, na tila isang haring naghihintay ng giyera. Inilapag ng isang katulong ang pagkain. Isang platong may lamang isang maliit na piraso ng isda na napapalibutan ng mga kakaibang gulay at sarsa. Sa tabi nito ay isang hilera ng mga kubyertos, 3 uri ng tinidor, 2 kukutsilyo at 2 kutsara. Napalunok si Sinag. Hindi niya alam kung alin ang uunahing gamitin. Sa palengke, kamay lang o isang pares ng kutsara at tinidor ay sapat na. Tumingin siya kay Lazaro na tila hindi napapansin ang kanyang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rafa. At nakita niya ito, isang mapanuyang ngiti sa mga labi nito. Naghihintay ito na magkamali siya. Pinili niya ang pinakamalapit na tinidor at sinubukang hiwain ang isda.
Ngunit sa halip na mahiwa, dumulas ito at tumalsik palabas ng kanyang plato, lumapag sa makintab na sahig na may mahinang kalabog. Ang tunog ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Naramdaman ni Sinag ang pamumula ng kanyang buong mukha. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Isang malutong na tawa ang narinig niya mula kay Rafael. Well, well, you can take the girl out of the market, but you can't take the market out of the girl. Rafael! Saway muli ni Lazaro, ang boses ay puno ng babala. Ngunit hindi pa tapos si Rafael. Bakit, Itay? Hindi ba't ito naman ang gusto ninyo? Isang palabas? Isang sirko? Heto na, panoorin natin ang ating bagong prinsesa na hindi marunong gumamit ng tinidor. Hindi na nakatiis si Sinag. Pasensya na po, sabi niya, habang mabilis na tumayo. Nawalan na po ako ng gana. Mabilis siyang naglakad paalis, pabalik sa kanyang silid, iniwan ang dalawang mag-ama sa kanilang sariling digmaan. Kinabukasan, mas lumala ang lahat. Isinama siya ni Lazaro sa isang pulong kasama ang ilang mga executive ng kumpanya. Nakaupo siya sa tabi ni Lazaro sa isang mahabang conference table. Napapaligiran ng mga taong nakasuit na nagsasalita ng isang lengguwaheng halos hindi niya maintindihan. Mga salitang tulad ng quarterly revenue to sub-market shares at logistical synergy. So as you can see from the projections, our main competitor is gaining traction in the Visayas region. Sabi ng isang lalaki sa harap. Itinuturo ang isang komplikadong graph sa screen. Perhaps we should increase our marketing budget for that demographic. Mungkahi ng isa pa. Biglang nagsalita si Rafael na nakaupo sa tapat ni Sinag. I have a better idea. Why don't we ask our newest board member for her expert opinion? Miss Vergara, anong masasabi mo? Sigurado akong marami kang alam tungkol sa merkado sa Visayas, hindi ba? Lahat ng mga mata sa silid ay napunta sa kanya. Ang mga tingin nila ay puno ng pagtataka at kaunting paghamak. Naramdaman ni Sinag na siya ay nalulunod. Ang utak niya ay walang maibigay na sagot. Ako po. Exactly. Putol ni Rafael. Isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. She knows nothing. Itay, this is a waste of everyone's time. Sa pagkakataong yon, si Lazaro na ang sumagot. Rafael, ang kaalaman ay hindi lang nakukuha sa mga business school. Si Sinag ay may karanasan sa tunay na mundo, sa tunay na merkado. Isang bagay na wala ka. Kaya bago ka magsalita, matuto ka munang makinig. Kahit na ipinagtanggol siya ni Lazaro, ang pinsala ay nagawa na. Ang kahihiyan ay bumalot kay Sinag para siyang isang batang naligaw sa gubat ng mga matatanda. Gabi-gabi, pagkatapos ng mga nakakapagod at nakakapanliit na araw, hindi makatulog si Sinag. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Ang mga ilaw na yon ay kumakatawan sa mundong ito. Maganda sa malayo. Ngunit nakakabulag kapag malapitan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang alaala ang bumabalik. Ang mukha ng kanyang ama, ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina, ang bigat ng kanilang mga utang. Hindi siya pwedeng sumuko. Ginawa niya ito para sa kanila. Kailangan niyang lumaban. Kinuha niya ang isang libro mula sa bookshelf sa kanyang silid. Business Management for Beginners eh. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang mga salita ay mahirap, ngunit pinilit niyang intindihin ang bawat isa. Kung ito ang bagong mundo niya, kailangan niyang matutunan ang lengguwahe nito. Kinabukasan, sa isa pang hapunan, muling nagsalita si Rafael. Nabalitaan ko. Nag-aaral ka raw magbasa ng mga financial reports? Good luck with that. Baka abutin ka ng isang dekada. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Sinag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael. Oo, nag-aaral ako.
Mahinahon niyang sagot. Mahirap, pero mas mahirap ang buhay sa palengke. Sanay ako sa mahirap. Ikaw sanay ka ba? Natigilan si Rafael. Sa unang pagkakataon, wala itong maisagot. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lazaro. Sa gabing iyon, habang mag-isang nagbabasa sa ilalim ng ilaw ng lampara, naramdaman ni Sinag ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Mahirap ang laban, ngunit hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang talunin siya ng isang lalaking tulad ni Rafael. Ipakikita niya sa kanilang lahat at sa kanyang sarili na ang isang tindera ng prutas ay may kakayahang higit pa sa pagtitimbang ng mangga. Ngunit habang abala siya sa paghahanda para sa mga laban sa umaga, hindi niya alam na si Rafael ay naghahanda na ng isang patibong sa dilim. Isang patibong na idinisenyo para sirain siya ng tuluyan. Ibinigay ni Rafael sa kanyang assistant ang isang folder. I want you to prepare this report for our new princess. Utos ni Rafael, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Siguraduhin mong ito ang ibibigay mo sa kanya para sa board meeting bukas at siguraduhin mong lahat ng numero dyan ay mali. Ang gabi sa mansyon ng mga Del Tiero ay may sariling bigat. Para kay Lazaro, ang bawat tiktak ng lumang orasan sa kanyang opisina ay hindi sukat ng oras, kundi isang paalala ng mga sandaling nasayang, mga sandaling hindi na niya maibabalik. Nakaupo siya sa kanyang malaking silyang yari sa Nara, nakatanaw sa madilim na hardin mula sa bintanang salamin. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Hindi niya mapigilang isipin si Sinag. Ang determinasyon sa mga mata ng dalaga kanina, sa hapunan, ang tapang nitong sumagot kay Rafael. Mayroon itong ipinapaalala sa kanya. Isang anino mula sa kahapon. Dala ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang wheelchair palabas ng opisina. Gabi na. Ngunit may isang ilaw na nakabukas mula sa malawak na aklatan. Sino ang naroon sa ganoong oras? Dahan-dahan siyang lumapit. Ang tanging maririnig ay ang mahinang gulong ng kanyang silya sa makintab na sahig. Sa loob, sa ilalim ng isang maliit na lampara, nakita niya si Sinag. Nakayukyok ito sa isang malaking mesa na puno ng mga libro at papeles. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw habang binabasa ang mga salitang hindi pamilyar sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ito, napansin niyang ang paghinga nito ay malalim at pantay. Nakatulog na pala ito sa ibabaw ng kanyang mga pinag-aaralan. Isang nanangiti ang gumuhit sa mga labi ni Lazaro. Isang nanangiting may kahalong lungkot. Ang eksenang iyon, ang determinasyong iyon, iyon din ang kanyang Amalia. Ang kanyang yumaong asawa. Ganoon din si Amalia noong nagsisimula pa lamang sila. Walang humpay sa pag-aaral, walang suko sa anumang hamon, handang gawin ang lahat para sa kanilang mga pangarap. Si Sinag ay refleksyon ng babaeng minahal niya ng higit sa kanyang buhay. At sa realisasyong yon, isang matinding kirot ng pagsisisi ang tumusok sa kanyang puso. Nasaan siya nagkamali? Paano ang isang anak na lumaki sa pagmamahal ni Amalia ay naging isang halimaw na tulad ni Rafael? Ang isip ni Lazaro ay lumipad pabalik sa nakaraan, sa isang anino ng kahapon na pilit niyang kinakalimutan. Isang gabi, mga 10 taon na ang nakalipas. Si Rafael, na noon ay aroganteng binatilyo pa lamang, ay pumasok sa kanyang opisina. Amoy alak ito at balisa. Itay, kailangan ko ng pera, sabi nito, walang anumang paggalang. Anak, gabi na. At kararating mo lang, saan ka na naman nanggaling? Tanong ni Lazaro, na noon ay abala sa mga papeles. It's not important. Just give me the money, a large sum, giit ni Rafael. Naging marahas ang tono. Humarap si Lazaro
Nakita ang takot sa mga mata ng anak sa unang pagkakataon. Anong nangyari, Rafael? Sabihin mo sa akin. Wala. May aayusin lang ako. Isang gulo. A small mess. Isang maliit na gulo na nangangailangan ng malaking halaga. Dapat ay naghinala na si Lazaro. Dapat ay inusisa niya. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang nakita niya ay hindi isang aroroganteng binata, kundi isang takot na bata. Ang kanyang ama puso ay nanaig. Ang gusto niya lang ay protektahan ang pangalan ng kanyang anak. Ang kinabukasan nito mula sa anumang eskandalo. Walang dagdag na tanong. Kumuha si Lazaro ng kanyang checkbook at pumirma. Isang halagang kayang bumili ng isang bahay at lupa. Ayusin mo yan, Rafael. At ayokong marinig pa ang tungkol dito, maliwanag. Ang saglit na pagpapakita ng takot sa mukha ni Rafael ay napalitan ng dati nitong kayabangan. Kinuha nito ang tseke at umalis na walang pasasalamat. Iyon ang simula ng lahat. Ang pagbibigay niya ng pera sa halip na disiplina. Ang pagagtatakip niya sa mga pagkakamali sa halip na ituro ang leksyon. Siya si Lazaro del Terro, ang lumikha sa halimaw na ngayon ay kinasusuklaman niya. Bumalik siya sa kasalukuyan. Tinitigan niya muli ang natutulog na si Sinag. Isa siyang regalo, isang pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang kanyang mga pagkakamali. Hindi niya hahayaang saktan din ni Rafael ang dalagang ito. Hindi na muli. Kinabukasan maagang ipinatawag ni Lazaro si Rafael sa kanyang opisina. Pumasok si Rafael na may mapanuyang ngiti. Tila inaasahan na ang sermon. Ano na naman ito, Itay? Pagagalitan niyo na naman ako dahil sa prinsesa niyo? Maupo ka. Malamig na utos ni Lazaro. Nawala na ang pagod sa kanyang boses. Napalitan ito ng bakal na determinasyon. Alam ko ang mga ginagawa mo, Rafael. Ang pang-iinsulto mo sa hapagkainan. Ang pagpapahiya mo sa kanya sa mga pulong. Itigil mo na. Tumawa si Rafael. Bakit? Natatakot kayo para sa kanya? She's weak. Hindi siya magtatagal. Mas malakas siya kaysa sa inaakala mo, sagot ni Lazaro. At hindi tungkol sa kanya ang usapang ito. Tungkol ito sa'yo. Binibigyan kita ng huling babala. Huwag na huwag mong gagalawin si Sinag. Huwag mong susubukan ang pasensya ko. At ano ang gagawin niyo, Itay? Hamon ni Rafael. Tumayo ito. Aalisin niyo na naman ako sa pamana? Wala nang natira para alisin pa. Ibinigay niyo na sa kanya ang lahat. Mayroon pa akong kayang alisin sa'yo, Rafael. Ang pangalan mo, ang karangyaan mo. Huwag mo akong subukan. Maring sabi ni Lazaro, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na matagal nang kinimkim. Nawala ang nangiti sa mukha ni Rafael. Napalitan ito ng purong puot. Tinitigan niya ang kanyang ama bago tumalikod at padabog na lumabas ng opisina. Pagod na napasandal si Lazaro sa kanyang silya. Ang pakikipag-usap kay Rafael ay tila laging isang labanan na umuubos ng kanyang lakas. Tumayo siya mula sa kanyang silya at naglakad patungo sa bintana. Kailangan niya ng hangin. Habang siya ay naglalakad sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Rafael mula sa kabilang silid, galit na nakikipag-usap sa telepono. I told you to keep your mouth shut. Nabayaran na kayo, hindi ba? Wala na tayong pag-uusapan pa. Huminto si Lazaro. Hindi niya gustong makinig ngunit ang mga sumunod na salita ni Rafael ay pumako sa kanya sa kanyang kinatatayuan. Ano? Gusto mong magkita tayo? Para ano? Para buhayin ang multo ng nakaraan? Makinig ka sa akin. Bumaba ang boses ni Rafael. Naging isang mapanganib na bulong. Huwag na huwag mong babanggitin kanino man ang tungkol sa aksidente sa San Martin maraming taon na ang nakalipas. Naiintindihan mo ba? Aksidente. San Martin. Ang mga salitang iyon ay umaling-aungaw sa isip ni Lazaro. San Martin. Hindi ba't doon ang probinsya ng pamilya ni
Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang tseke na ibinigay niya kay Rafael noon. Ang napakalaking halaga. Niga, para ayusin ang isang gulo. Ang gulo ba na yon ay isang aksidente? Isang butil ng pagdududa ang itinanim sa puso ni Lazaro. Isang madilim at nakakatakot na pagdududa na nagsimulang mag-ugat, nagbabantang sirain ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang umaga ng board meeting ay dumating na may kasamang kakaibang bigat sa hangin. Para kay Sinag, ang bawat hakbang patungo sa conference room ay tila paghakbang patungo sa bibitayan. Hawak niya ang folder na ibinigay sa kanya ng assistant ni Rafael. Kagabi, pinag-aralan niya ito ng buong puso. Sinubukan niyang isaulo ang mga numero, intindihin ang mga graph, kahit na ang mga ito ay tila mga dayuhang simbolo sa kanyang mga mata. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na bumabagabag sa kanya. "Handa ka na ba, Hija?" Tanong ni Lazaro, na nasa tabi niya sa kanyang wheelchair. Isang pilit na ngiti lamang ang naisukli ni Sinag. "Kakayanin po, Tay." Pagpasok nila sa silid, ang lahat ng mga executive ay naroon na. At sa gitna ng lahat, si Rafael na may isang kampanting na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang mangangasong sigurado na sa kanyang huli. "Good morning, everyone," panimula ni Rafael. "Today, we have a special presentation. Miss Sinag Vergara, our newest partner, will be presenting a market analysis and a proposed budget allocation for our provincial expansion." Muling napunta kay Sinag ang lahat ng atensyon. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod at lumakad patungo sa harap. Ang mga papeles sa kanyang kamay ay tila mas mabigat kaysa sa isang sakong bigas. Inilapag niya ang mga ito sa podium at huminga ng malalim. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Binabasa ang mga salitang halos hindi niya maintindihan. Ayon po sa quarterly report, ang ating sales projection para sa Luzon ay tumaas ng 15%. Habang nagsasalita siya, napansin niya ang mga executive na nagbubulungan. Ang iba ay nagpipigil ng tawa. Ang mukha ni Rafael ay puno ng tagumpay. Alam ni Sinag na may mali. Ngunit ano? At doon niya naalala ang pakiramdam na bumabagabag sa kanya kagabi. Ang mga numero, tila pamilyar ang mga ito. Hindi dahil sa pinag-aralan niya, kundi dahil sa ibang dahilan. Bigla siyang huminto. Napatingin ang lahat sa kanya. "Miss Vergara, is there a problem?" Tanong ng isa sa mga board member. Hindi maitago ang inis sa boses. Napapikit si Sinag. Ang ingay ng boardroom ay nawala. Napalitan ito ng pamilyar na ingay sa kanyang isipan. Ang ingay ng palengke. Ang sigaw ng mga nagtitinda. Ang tawanan. Ang bilang. 2 kilo ng saging, 3 tali ng sitaw. Bali 180, 2 po lahat. Sukli niyo po, 18 piso. Ang utak niya na sinanay ng libu-libong transaksyon sa palengke ay biglang nag-click. Hindi ito isang business calculator. Isa itong calculator ng buhay. Isang calculator na kayang mag-compute ng presyo, timbang, at tubo sa isang iglap. Ang mga numero sa ulat. Mali ang mga ito. Hindi lang basta mali. Imposible. Ang total cost ay hindi tumutugma sa breakdown. Ang porsyento ng pagtaas ay hindi makatwiran kumpara sa nakaraang datos. Ito ay isang bitag. Naramdaman ni Sinag ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Minamaliit siya. Inaakala nilang lahat na dahil galing siya sa palengke ay wala siyang alam sa numero. Iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na ang takot. Napalitan ito ng isang matatag na determinasyon. "Opo, may problema nga po," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas.
na gumulat sa lahat. Ang problem po ay ang report na ito. Peke po ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Rafael, na kanina lang ay nakangiti, ay biglang natigilan. What are you talking about? Depensa ni Rafael. That report was prepared by our top analysts. Kung ganun po, kailangan nyo na sigurong mag-hire ng bago. Diretsang sagot ni Sinag. Lumakad siya patungo sa whiteboard at kumuha ng isang marker. Tignan nyo po. Dito sa page 3, sinabi na ang total operational cost ay 5.7 million. Pero kung isusuma nyo po ang bawat item dito, rent, salary, utilities, ang total lang po ay 4.2 million. May sobrang 1.5 million na hindi maipaliwanag. Saan po napunta yon? Isa-isang sinuri ng mga executive ang kanilang mga kopya. Nagsimula silang magbulungan at ngayon, ang kanilang mga bulong ay hindi na pangungutya, kundi pagtataka. Nagpatuloy si Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na nagmula sa taon-taong karanasan. At dito po sa sales projection, sinabi niyo pong tataas ng 15% ang benta ng mangga sa probinsya. Imposible po yon sa panahong ito. Panahon po ngayon ng tag-ulan. Mahirap ang transportasyon at mababa ang demand. Kung sino man po ang gumawa ng report na ito, ni minsan ay hindi pa po siguro nakatungtong sa isang totoong palengke. Hindi pa siya tapos. Pero meron po akong ibang suhestiyon. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang totoong oportunidad po ay wala sa mga prutas na mahal. Nasa mga gulay po. Sa panahon ng tag-ulan, tumataas ang presyo ng mga gulay tulad ng sitaw, kangkong, at talbos ng kamote. Mababa ang operational cost at mataas ang demand dahil iyon ang kayang bilhin ng mga tao. Kung mag-i-invest po tayo sa maliliit na magsasaka sa halip na sa mga malalaking distributor, hindi lang po tayo kikita. Makakatulong pa po tayo sa komunidad. Ang kanyang proposal ay simple, direkta, at nakabase sa realidad. Isang bagay na hindi kayang ipakita ng mga komplikadong graph at projection. Pagkatapos niyang magsalita, katahimikan muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng paghanga. Maging si Lazaro ay hindi makapaniwala. Nakatingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki na halos ikaluhan niya. Binabasag ng isa sa mga pinakamatandang board member ang katahimikan. Miss Vergara, your proposal makes perfect sense. Ang tagpong yon ang nag-umpisa ng pagbabago. Ang pagtingin nila kay Sinag ay hindi na bilang isang pulot, kundi bilang isang asset. Si Rafael ay naiwang nakatayo. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at pagkatalo. Ang kanyang bitag ay hindi lang pumalpak. Ito pa ang naging entablado para sa tagumpay ni Sinag. Matapos ang pulong, si Sinag ay tila lumulutang sa alapaap. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang kabilang siya. Ipinagmamalaki kita, anak, sabi ni Lazaro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Bilang selebrasyon, hiniling ni Lazaro kay Sinag na tulungan siyang ayusin ang ilang mga lumang gamit sa isang bodega sa mansyon, isang paraan para makapag-bonding sila. Habang masaya silang nag-aayos at nagtatawanan, napansin ni Sinag ang isang lumang baul sa isang sulok. Ano po ang laman niyan, Tay? Mga lumang papeles lang yan. Mga resibo, mga lumang kontrata, mga bagay na dapat nang itapon, sabi ni Lazaro. Dala ng kuryosidad, binuksan ito ni Sinag. Ang laman nga ay mga lumang dokumento na amoy luma na. Ngunit habang hinahalungkat niya ang mga ito, isang folder ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa loob nito ay mga resibo mula sa ospital at isang kopya ng isang lumang tseke. Binasa niya ang mga detalye. San Roque Medical Center, San Martin Branch. Ang pangalan ng ospital ay pamilyar, ngunit ang sumunod na nabasa niya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang petsa. Ang petsa sa tseke
ay eksaktong kapareho ng araw kung kailan na aksidente ang kanyang ama. Ang araw na sumira sa kanilang pamilya. Hawak niya ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi maari. Isa lang itong nagkataon. Ngunit sa kanyang puso, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang. Isang takot na ang pamilyang kumupkop sa kanya ay siya ring pamilyang may kinalaman sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang lumang tseke sa kamay ni Sinag ay tila isang piraso ng yelo na unti-unting nagpapanlamig sa kanyang buong katawan. San Martin. Ang petsa. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka na nagdudulot ng nakabibinging ingay. Itinago niya ang tseke sa kanyang bulsa. Ang kanyang kamay ay nanginginig. May problema ba, Hija? Tanong ni Lazaro. Napansin ng bigla ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Wala po, Tay. Mabilis na sagot ni Sinag. Pilit nang ngumingiti. May nakita lang po akong alikabok. Napuwing po yata ako. Ngunit ang pumasok sa kanyang mga mata ay hindi alikabok, kundi isang butil ng isang kahindik-hindik na posibilidad. Isang posibilidad na gusto niyang itakwil, ngunit hindi niya magawa. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Ang tagumpay niya sa board meeting ay nawalan ng lasa. Ang karangyaan ng mansyon ay tila naging isang ginintuang hawla. Bawat ngiti ni Lazaro, bawat mabuting salita nito ay may kasama ng anino ng pagdududa. Paano kung ang kabaitang ipinapakita sa kanya ay nabahira ng isang madilim na sikreto? Hindi siya mapakali. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ngunit paano? Kinabukasan, nagpaalam siyang bibisitahin niya ang kanyang pamilya. Isang dahilan na hindi pagdududahan ni Lazaro. Ngunit ang totoo, iyon ay simula ng kanyang lihim na investigasyon. Una niyang pinuntahan ang kanyang ama na nakaupo sa dati nitong silya sa kanilang maliit na sala. Ang mga binti nito ay hindi na gumagalaw. Isang permanenteng paalala ng trahedya. Tay, malambing niyang sabi, habang hinahaplos ang buhok nito. Naaalala niyo pa po ba yung gabi na aksidente kayo? Tumingin ang kanyang ama sa malayo. Pilit na inaalala ang nakaraan. Malabo na, anak. Ang naaalala ko lang, isang malakas na ilaw at isang mabilis na sasakyan, isang magarang sasakyan. Pagkatapos, wala na, dilim na. Isang magarang sasakyan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Sinag. Wala po ba kayong ibang natatandaan, Tay? Kahit ano po. Ang kulay? Ang hugis? Umiling ang kanyang ama. Pasensya na, anak. Gustuhin ko man. Wala na talaga. Nabigo man, hindi sumuko si Sinag. Nagpaalam siya sa kanyang ina at nagtungo sa lumang police station ng San Martin. Gamit ang pangalang Del Tiero na tila isang magic word na nagbubukas ng lahat ng pinto, nakuha niya ang atensyon ng hepe ng pulisya. Police report po para sa isang hit-and-run accident. 10 taon na po ang nakalilipas. Pakiusap niya. Matapos ang mahabang paghahanap sa maalikabok na mga files, inilapag ng isang pulis ang isang manipis at naninilaw na folder sa harap niya. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuklat ito. Ang ulat ay maikli at kulang sa detalye. Victim, Armando Vergara. Perpetrator, unknown. Vehicle, unknown luxury sports car, possibly dark in color. Walang bagong impormasyon, ngunit sa ilalim ng pahina, may isang sulat kamay na tala. Case closed. Victim's family agreed to a private settlement. No further investigation required. Private settlement. Isang kasunduan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang tseke. Ang malaking halaga. Ito ba yon? Binayaran ba ang kanilang katahimikan?
Ngunit wala silang natanggap na kahit isang kusing. Kung ganoon, sino ang tumanggap ng bayad? At sino ang nagbayad? Lalong lumalim ang misteryo. At habang lumalalim ito, lalong lumalakas ang takot sa kanyang dibdib. Sa kanyang pag-iimbestiga, hindi niya namalayan na mayroon palang ibang mga matang nakamasid sa kanya. Si Rafael, na mula pa noong araw ng board meeting ay nagtatanim ng galit, ay napansin ang mga kakaibang kilos ni Sinag. Ang palihim nitong mga pag-alis, ang mga tawag sa telepono na itinitigil nito kapag siya ay dumarating. Naghinala siya. Inutusan ni Rafael ang isa sa kanyang mga tauhan na sundan si Sinag at hindi nagtagal, dumating ang balita. Sir, nagpunta po siya sa San Martin. Nagpunta po siya sa police station at tiningnan ang mga lumang files. Ulat ng tauhan. Nanlaki ang mga mata ni Rafael, San Martin. Mga lumang files. Iisa lang ang ibig sabihin niyon. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang multo ng kanyang kahapon, ang sikretong pilit niyang ibinaon, ay nagsisimula nang maghukay palabas ng libingan nito. At si Sinag ang may hawak ng pala. Samantala, si Sinag ay nakakaramdam ng pagkasuklam sa sarili. Gabi-gabi, sa hapagkainan, kailangan niyang harapin si Lazaro. Ang tatay niya, ang taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit sa bawat ngiti nito, ang nakikita niya ay isang malaking tandang pananong. Ang bawat pag-aalala nito ay tila isang tabing na nagtatago ng isang madilim na katotohanan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi sinasadyang dumaan siya sa labas ng opisina ni Lazaro. Bukas ang pinto at nakita niya itong nakaupo sa kanyang silya. Nakatalikod. May kausap sa telepono. Oo, siguruhin mong malinis ang lahat. Walang dapat makaalam, lalo na si Sinag. Narinig niyang sabi ni Lazaro. Ang puso ni Sinag ay tila piniga. Sino ang kausap nito? Anong sikreto ang itinatago nito sa kanya? Ang mga salitang iyon ay kumpirmasyon ng kanyang pinakamatinding takot. Mayroon nga. Mayroon silang itinatago. Hindi na niya kayang manatili sa mansyon. Pakiramdam niya ay malulunod siya sa mga kasinungalingan. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya. Palihim siyang nag-empake ng maliit na bag at umalis. Nagtungo siya sa tanging lugar na alam niyang ligtas, ang maliit na apartment ng kanyang kaibigang si Maya. Ngunit ang hindi niya alam, ang lahat ay nakikita ni Rafael. Ang pag-alis niya sa kalagitnaan ng gabi, ang siyang hudyat na hinihintay nito. Ito na ang perpektong pagkakataon. Habang si Sinag ay naghahanap ng katotohanan, si Rafael naman ay gumagawa ng sarili niyang bersyon ng katotohanan. Isang katotohanang idinisenyo para sirain si Sinag nang walang kalaban-laban. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghahanap, nakahanap si Sinag ng isang sinag ng pag-asa. Isang pangalan na nakalista sa police report bilang potential witness, si Mang Carding, isang magtataho na nasa lugar ng aksidente noong gabing iyon. Matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan niya si Mang Carding sa isang sulok ng San Martin, matanda na at medyo ulyanin. Aksidente? 10 taon na? Naku ining, matagal na yon, sabi ng matanda. Pakiusap po, Mang Carding. Pilitin niyo pong alalahanin. Isang magarang sports car po. Pakiusap ni Sinag. Pumikit si Mang Carding. Pilit na binabalikan ang nakaraan. Oo, madilim noon. Mabilis ang takbo. Ang naaalala ko lang, bago ito tuluyang umalis, may kumislap sa loob ng sasakyan, isang bagay sa kamay ng driver. Ano po iyon? Tanong ni Sinag, halos hindi humihinga. Hindi ko sigurado, pero parang logo. Isang logo na pamilyar. Sinubukan ng matanda na iguhit sa hangin ang kanyang nakita. Isang hugis, isang simbolo. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang iginuguhit ng matanda sa hangin ay malinaw.
Ito ang logo na araw-araw niyang nakikita sa mga gusali, sa mga dokumento, sa gate ng mansyon. Ito ang family crest ng Del Tiero. Ang gabi para kay Rafael Del Tiero ay hindi oras ng pamamahinga. Ito ay oras ng pagkalkula, ng pagpaplano. Nakaupo siya sa kanyang penthouse apartment, tanaw ang kumikinang na syudad sa ibaba. Isang kaharian na dapat ay sa kanya. Ngunit ngayon ay nanganganib na mapunta sa kamay ng isang hamak na natindera. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa, nakakalat ang mga dokumento. Hindi ito mga financial report o market analysis. Ito ay mga bank statement, mga pekeng resibo, mga deed of sale na gawa-gawa lamang. Ito ang mga sandata niya, ang mga bala na idinisenyo para patayin ang isang pangalan. Si Vergara, nilapitan siya ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Marco. Inilapag nito ang isang manipis na folder sa mesa. Sir, ito na po ang huling piraso. Nakasetup na po ang offshore account sa pangalan niya. Ang kailangan na lang ay ang final transfer para magmukhang siya ang tumanggap ng pera. Kinuha ni Rafael ang folder at sinuri ang mga papeles. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Perpekto. Ang bawat detalye ay maingat na inilagay sa lugar. Ang perang nawawala mula sa charity foundation ng kumpanya, ang mga maliliit na transaksyon sa loob ng ilang linggo para hindi mahalata. At ang panghuli, isang malaking halaga na ililipat sa isang account na nakapangalan kay Sinag. Isang account na hindi man lang nito alam na umiiral. Magaling, Marco. Napakagaling, sabi ni Rafael habang sumisimsim sa kanyang baso ng whiskey. Ang malamig na likido ay dumaloy sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Sir, sigurado po ba kayo dito? Nag-aalangang tanong ni Marco. Masyado pong malinis ang record ni Miss Vergara. Baka ano? Putol ni Rafael. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matalim. Baka mahuli tayo? Marco, sa mundong ito, ang katotohanan ay hindi kung ano ang nangyari. Ang katotohanan ay kung ano ang nakasulat sa papel. At ako ang may hawak ng panulat. Tumahimik si Marco. Alam niyang hindi na dapat pang magtanong. Naiwang mag-isa, tumayo si Rafael at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw sa ibaba ay tila mga bituin na kanyang abot kamay. Ito ang buhay na kinagisnan niya, ang kapangyarihan, ang karangyaan. Hindi niya hahayaang kunin ito ng sinuman, lalo na ng isang babaeng amoy palengke. Ngunit sa likod ng kanyang galit, mayroong isang bagay na mas malalim, mas madilim. Isang bagay na hindi niya ipinapakita kanino man. Takot. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa gabing iyon. 10 taon na ang nakalipas. Ang gabing sumira at kasabay na nagligtas sa kanya. Nagmaneho siya. Lasing. Ang mundo ay umiikot. Ang mga ilaw ng kalsada ay naghahabulan. Kasama niya ang kanyang mga mayayamang kaibigan. Nagkakarera. Nagpapasikatan. Ang tawa nila ay mas malakas pa sa ugong ng makina ng kanyang bagong sports car. Isang regalo mula sa kanyang ama. Sa isang madilim na kalsada sa San Martin, sa isang iglap may biglang tumawid. Isang anino, isang malakas na kalabog. Ang pagbasag ng salamin, hiyawan. Diyos ko, Rafael, may nabangga ka. Sigaw ng isa niyang kaibigan. Huminto ang sasakyan. Sa harap isang katawan ang nakahandusay. Ang takot ay tila isang kamay na humigpit sa kanyang leeg. Wala siyang makita, kundi ang kinabukasan niyang guguho. Ang iskandalo, ang kulungan, ang pangalan ng Del Tiero na madudungisan. Tara na, umalis na tayo. Sigaw niya at tinapakan niya ang silinyador. Iniwan nila ang katawan sa kalsada. Iniwan ng kanilang konsensya sa dilim. Ang gabing iyon ang nagturo sa kanya ng isang leksyon. Ang pera at kapangyarihan
ay kayang pagtakpan ng lahat. Sa tulong ng pera ng kanyang ama, ang kaso ay naayos. Ang mga testigo ay nabayaran. Ang pulisya ay naging bulag. Naging isang multo ang aksidente, isang bangungot na paminsan-minsan ay bumabalik. At ngayon, ang bangungot na yon ay nagkakaroon ng mukha. Ang mukha ni Sinag Vergara, ang anak ng lalaking kanyang nabangga. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Ang tadhana ay mapaglaro. Ang babaeng itinadhana para sumira sa kanya ay ang siya ring babaeng dinala ng kanyang ama sa kanilang pamamahay para itaas. Ito ay isang kalokohan, isang masamang biro. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pagdating ni Sinag ay hindi lang banta sa kanyang mana. Ito ay banta sa kanyang kalayaan, sa lahat ng kanyang pinakaiingatan. Kaya't kailangan itong matapos. Kailangan niyang unahan ang tadhana. Kailangan niyang sirain si Sinag bago pa man siya nito masira. Ang plano niya ay simple, ngunit tuso. Hahayaan niya si Sinag na maghukay. Hahayaan niya itong makahanap ng mga pira-pirasong katotohanan. At kapag nakuha na nito ang halos lahat, kapag handa na itong isumbat ang lahat sa kanila, doon niya ilalabas ang kanyang bitag. Sa tamang oras, kapag ang tiwala ni Lazaro kay Sinag ay nasa pinakamataas na antas, doon niya ipapakita ang mga ebidensya. Ang mga pekeng dokumento, ang charity foundation na ninakawan, ang pag-alis ni Sinag sa kalagitnaan ng gabi ay magiging patunay ng kanyang pagtatakas matapos makuha ang pera. Ang kanyang pag-iimbestiga sa nakaraan ay ipapalabas niyang isang paraan ng blackmail. Ito ay isang obra maestra ng panlilinlang, isang perpektong krimen na walang dugo. Kinuha niya ang telepono. Oras na para sa huling akto. Dumaan siya sa opisina ng kanyang ama. Nakita niya itong nakatulala. Malalim ang iniisip. Alam niyang nagdududa na rin ito. Ang pagdududa na siya mismo ang nagtanim. Lumuhod si Rafael sa tabi ng wheelchair ng ama. Gamit ang pinakamahusay na pag-arte na kanyang magagawa, hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. "Itay," sabi niya, ang kanyang boses ay basag. May kailangan po kayong malaman. Ayoko po sanang gawin ito. Pero nasasaktan po akong makita kayong niloloko." Napakunot ang noo ni Lazaro. Ano ang ibig mong sabihin? Inilapag ni Rafael ang folder sa kandungan ng kanyang ama. Ang folder na magiging hatol sa kamatayan ng reputasyon ni Sinag. "Itay, hindi ko po gustong gawin ito, pero niloloko lang po tayo ni Sinag." Ang bawat salita ay binitawan niya nang may perpektong bigat at kalungkutan. Isang anak na nasasaktan para sa kanyang ama. Isang kapatid na traitor sa kanyang kapatid. Ang lason ay nagsimula nang kumalat. Ang bitag ay nakahain na. Ang tanging kulang na lang ay ang biktima. Ang pagbabalik ni Sinag sa mansyon ay may kasamang bigat ng isang paparating na bagyo. Hawak niya ang katotohanan o ang bahagi ng katotohanang alam niya at handa na siyang harapin ito. Hindi na siya natatakot. Ang nangingibabaw sa kanya ngayon ay ang pangangailangan para sa katarungan, para sa kanyang ama, para sa kanilang nawalang buhay. Ngunit sa kanyang pagpasok, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang malamig at mabigat na katahimikan. Ang mga katulong ay yumuyuko sa kanya. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng awa at pag-iwas. Naramdaman ni Sinag na may mali. "Nasaan po si Tatay Lazaro?" tanong niya sa isang katulong. Nasa opisina po niya, ma'am. Hinihintay po kayo." Nanginginig na sagot ng katulong. Kinakabahan man, buong tapang na naglakad si Sinag patungo sa opisina. Kumatok siya ng 3 beses bago marinig ang isang malamig na boses mula sa loob. "Pumasok ka." Pagbukas niya ng pinto,
Ang eksena sa loob ay tila isang kwadro ng paghuhukom. Si Lazaro ay nakaupo sa kanyang silya sa likod ng mesa. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Walang anumang emosyon. Sa tabi nito, nakatayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay maskara ng pekeng kalungkutan at pag-aalala. Tama, panimula ni Sinag. May kailangan po tayong pag-usapan. May nalaman po ako. Ako rin, putol ni Lazaro. Ang kanyang boses ay walang bahid ng init o pagmamahal na dati niyang naririnig. May nalaman din ako. Sa isang marahas na galaw, itinulak ni Lazaro ang isang folder sa ibabaw ng mesa patungo sa direksyon ni Sinag. Ang mga papel ay kumalat, nagpapakita ng mga bank statement, mga litrato ng kanyang palihim na pag-alis, mga kopya ng mga dokumento na may pekeng pirma niya. Ano po ito? Naguguluhang tanong ni Sinag habang tinitingnan ang mga papel na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Ano yan? Ulit ni Lazaro, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Iyan ang kabayaran ko sa pagtitiwala sa iyo. Iyan ang pruweba na isa kang ahas, isang manggagamit. Ang bawat salita ay isang sampal. Napatingin si Sinag kay Lazaro. Naghahanap ng kahit anong bahid ng pagbibiro, ngunit wala. Ang nakita niya lang ay purong galit at pagkasuklam. Tatay, hindi po totoo yan. Hindi ko po alam kung saan galing yan. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Huwag mo akong tawaging tatay, sigaw ni Lazaro, kasabay ng paghampas niya sa mesa. Ang lakas noon ay nagpayanig sa buong silid. Hindi kita anak, isa kang magnanakaw. Ninakawan mo ang pundasyon na itinayo ko para sa mga mahihirap. Ang pundasyong itinayo ko bilang alaala sa asawa ko. Itay, pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Umiiyak na sabi ni Sinag. Tumingin siya kay Rafael, naghahanap ng tulong. Rafael, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanya na hindi totoo to. Lumapit si Rafael, ngunit hindi para tumulong. Lumapit ito na may dalang habag na gawa-gawa lamang. Sinag, nakita na namin ang lahat. Ang palihim mong pag-alis, ang mga account sa ibang bansa. Para saan pa ang paglilihim? Doon naintindihan ni Sinag ang lahat. Ito ay isang bitag. Isang perpektong bitag na binuo ni Rafael at siya, kasama ang kanyang paghahanap sa katotohanan, ay dire-diretsyong naglakad papasok dito. Kasalanan mo to, sigaw niya kay Rafael. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Plinano mo to, siniraan mo ako. Tignan mo Itay, sabi ni Rafael sa kanyang ama. Kapag nahuhuli, nagagalit, ganyan ang mga magnanakaw. Ang mga salitang iyon ang huling pako sa kabaong. Ang puso ni Lazaro, na minsan nang dinurog ng pagtataksil, ay tuluyan ng nagsara. Ang nakikita niya ngayon, sa harap niya ay hindi ang inosenteng dalaga na tinulungan niya, kundi isang magaling na aktres na matagal siyang pinaniwala. Lumabas ka, mahinang sabi ni Lazaro. Ngunit ang kahinaan nito ay mas matalim pa kaysa sa isang sigaw. Lumabas ka sa pamamahay ko. Pero sinabi kong lumabas ka. Ang sigaw ni Lazaro ay umalingaw-ngaw, puno ng sakit at galit. Kunin mo ang mga gamit mo at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, sa amin. Mula ngayon hindi ka na isang deltiero, isa ka na lang ulit. Basura na pinulot ko sa palengke. Ang huling mga salita, basura, ay tumago sa puso ni Sinag. Winasak ang lahat ng natitirang pag-asa at pagmamahal sa loob niya. Parang isang manhid na naglakad si Sinag palabas ng opisina. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos, ngunit ang kanyang mukha ay blangko. Wala na siyang maramdaman. Naglakad siya patungo sa kanyang silid. Ang silid na dati tila isang palasyo, ngayon ay tila isang selda.
Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit o alahas. Kinuha niya lamang ang kanyang luma at gusgusing bag, ang tanging dala niya noong una siyang tumuntong sa lugar na yon. Sa loob nito, isinilid niya ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ngayon, ang kopya ng lumang tseke at ang police report. Ang mga ebidensya niya. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, ang mga katulong na dati po yumuyuko sa kanya ay nakatingin na lang, walang makapagsalita. Ang malakas na ulan sa labas ay nagsimula. Nang bumuhos, tila nakikidalamhati sa kanya. Binuksan niya ang malaking pinto. Sa kanyang paghakbang palabas, naramdaman niya ang malamig na hampas ng ulan sa kanyang mukha, kasabay ng malamig na katotohanan. Wala na siya. Itinapon na siya. Naglakad siya sa gitna ng ulan. Walang direksyon. Walang patutunguhan. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang luha mula sa langit. Hinuhugasan ng kanyang pagkatao, tinatanggal ang pangalang Del Tierro at ibinabalik siya sa pagiging si Sinag Vergara lamang. Nakarating siya sa gate. Sa kanyang paglingon pabalik sa mansyon na kumikinang sa gitna ng dilim, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Hindi pa ito ang katapusan. Maaring kinuha nila ang kanyang pangalan, ang kanyang tahanan, ang kanyang dangal. Ngunit hindi nila makukuha ang kanyang katotohanan. Babalik siya. At sa kanyang pagbabalik, hindi na awa ang dala niya, kundi hustisya. Nang makarating siya sa palengke, sarado na ang lahat. Basang-basa at nanginginig sa ginaw, umupo siya sa labas ng dati niyang pwesto. Ang mga taong nakakita sa kanya ay nagbulungan. Hindi ba't yan yung tindera na naging milyonaryo? Oo nga. Ba't siya nandito? Anyari? Mukhang basang sisiw. Sabi na nga ba ang mga biglaang yaman, biglaan ding nawawala. Baka pinalayas na. Siguro nagnakaw. Ang bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanya. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang pamilyang kumupkop sa kanya, ang kanyang karangalan. At ngayon, pati ang respeto ng mga taong dati niyang kasama. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Wala nang natira. Wala na. Ang ulan ay walang tigil, tila isang walang katapusang pag-iyak ng langit. Ganoon din ang mga luha ni Sinag. Nakaupo siya sa sahig ng maliit na apartment ni Maya, basang-basa, nanginginig, at bapasag. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng sakit, galit, at kawalan ng pag-asa. Ang mga salitang basura ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang pandinig. Sinag, tama na yan. Malumanay na sabi ni Maya, habang inaabutan siya ng isang baso ng mainit na tsokolate. Ikinumot nito sa kanya ang isang makapal na tuwalya. Magkaakasakit ka niyan. Halika, kumain ka muna. Umiling lang si Sinag. Walang puwang para sa pagkain sa sikmura niyang puno ng pait. Wala na, Maya. Wala na ang lahat. Kinuha na nila. Umupo si Maya sa tabi niya. Hindi na ito nangasar o nagsermon. Niyakap niya ang kaibigan. Isang yakap na puno ng pag-unawa. Hindi lahat, Sinag. Nandito pa ako. At higit sa lahat, nandyan pa ang katotohanan. Anong silbi ng katotohanan kung wala namang naniniwala? Umiiyak na sagot ni Sinag. Isa na akong magnanakaw sa mata ng lahat. Hindi sa mata ko, mariing sabi ni Maya. Kilala kita, Sinag Vergara. Mas kilala pa kita sa sarili ko. Hinding-hindi ka magnanakaw. Ipinaglalaban mo nga ang sukli na piso. Pagnanakaw pa kaya ng milyon? Ang mga salita ni Maya ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman ni Sinag. Hindi sapat para liwanagan ng lahat, ngunit sapat para makita niya na hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, ang lagnat ng katawan ni Sinag ay kasabay ng lagnat ng kanyang kalooban. Ngunit habang nakahiga siya, ang kanyang isip ay nagsimulang magtrabaho. Ang galit at sakit ay unti-unting
napalitan ng isang bagay na mas matibay, determinasyon. Hindi siya maaring manatiling nakahiga at talunan. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ama na hanggang ngayon ay nagdurusa. Maya, sabi niya, ang kanyang boses ay paos, ngunit matatag. Kailangan ko ng tulong mo. Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa aksidente, ang tseke, ang logo ng Deltiero. Ang bawat piraso ng puzzle na kanyang natuklasan, isang bitag. Sabi ni Maya matapos marinig ang lahat. Ginawa nila yon para patahimikin ka bago ka pa man makapagsalita tungkol sa aksidente. Kailangan nating patunayan na inosente ka. At kailangan nating patunayan na may kasalanan si Rafael. Pero paano? Tanong ni Sinag. Wala tayong pera. Wala tayong kapangyarihan. Sinong maniniwala sa atin? Hindi natin kailangan ng pera, Sinag. Ang kailangan natin ay utak, sabi ni Maya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakita ni Sinag ang pamilyar na kislap ng pagiging palaaway at matalino sa mga mata ng kanyang kaibigan. Kung si Rafael ay nag-iwan ng mga pekeng ebidensya laban sa'yo, ibig sabihin may mga taong tumulong sa kanya. At ang mga taong yon may mga kahinaan. Ang kanilang unang target, si Marco, ang personal assistant ni Rafael, ang taong nagbigay sa kanya ng pekeng report. Gamit ang natitirang kaunting ipon ni Maya, sinimulan nila ang kanilang plano. Hindi ito isang marangyang operasyon. Ito ay isang operasyong palengke. Puno ng diskarte, tiyaga, at pakikipag-usap. Araw-araw, nag-aabang si Maya sa labas ng Deltiero Building. Nagpanggap siyang nagtitinda ng yosi at candy. Pinag-aralan niya ang routine ni Marco, ang oras ng pagpasok at pag-uwi nito, ang karinderyang kinakainan nito, tuwing tanghali, ang mga taong kausap nito. Samantala, si Sinag naman ay nag-focus sa financial trail. Gamit ang mga kaalamang natutunan niya mula sa mga librong binasa niya sa mansyon at sa tulong ng isang pinsan ni Maya na nagtatrabaho sa isang maliit na internet cafe, sinubukan niyang i-trace ang mga transaksyon. Ang hirap, sabi ni Sinag isang gabi, habang nakatitig sa mga komplikadong numero sa screen. Professional ang gumawa nito, halos walang bakas. Halos, pag-ulit ni Maya. Ibig sabihin, mayroon, kahit konti. Isang linggo ang lumipas, halos maubos na ang kanilang pera at pag-asa. Ngunit isang araw, nagbunga ang pagtitiyaga ni Maya. Narinig niya sa usapan sa karinderya na si Marco ay biglang tinanggal sa trabaho ni Rafael. Walang dahilan, walang separation pay. Ito na yon, sabi ni Maya kay Sinag. Kapag ang isang tao ay ginamit at tinapon, nagiging galit yan. At ang galit, nagiging panrason para magsalita. Pinuntahan nila si Marco sa bahay nito, isang maliit na apartment na halatang pinoproblema na sa pambayad. Noong una, ayaw silang harapin ni Marco. Puno ito ng takot. Wala akong alam. Umalis na kayo, sabi nito. Pilit na isinasara ang pinto. Marco, pakiusap, sabi ni Sinag. Iniharang ang kanyang paa. Hindi kami pulis. Biktima rin kami, katulad mo. Ginamit ka ni Rafael, hindi ba? Ginamit ka niya para sa marumi niyang plano. At pagkatapos, itinapon ka na lang na parang basura. Ang salitang basura ay tumama kay Marco. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa takot, napalitan ito ng galit. Ang parehong galit na naramdaman niya. Anong mapapala ko kung magsasalita ako? Tanong ni Marco. Katarungan, sagot ni Sinag. At ang pagkakataong makaganti sa taong sumira sa buhay mo, iyon lang ang kinailangan ni Marco. Sa loob ng sumunod na oras, ikinuwento niya ang lahat kung paano siya inutusan ni Raaf. Na gumawa ng mga pekeng dokumento, kung paano sila nag-set up ng offshore account
ang lahat ng detalye ng bitag. Nagbigay din siya ng isang mahalagang impormasyon. Mayroon siyang kopya ng mga orihinal na email at text messages mula kay Rafael sa kanyang lumang laptop. Ang ebidensyang hindi kayang itanggi. Habang inaayos nila ang testimonya ni Marco, si Sinag ay nagpatuloy sa kanyang sariling paghahanap. Ang kanyang target? Ang security footage mula sa gabi ng aksidente. Pumunta siya sa mga tindahan at establishmento malapit sa lugar ng aksidente. Karamihan ay nagsabing wala na silang kopya. Masyado nang matagal. Ngunit sa isang maliit na pawn shop, may nakilala siyang matandang may-ari na nagkataong sentimental. Security footage. Naku, Ineng, 10 taon na. Pero, mahilig kasi akong magtago ng mga lumang bagay, sabi ng matanda. Inabot nito sa kanya ang isang kahon ng mga lumang Betamax at VHS tapes. Ayan, baka nandyan. Pero kailangan mo ng player para mapanood yan. Halos mawalan ng pag-asa si Sinag. Saan siya hahanap ng luma at gumaganang player? Ngunit muli, ang diskarte palengke ni Maya ang nagligtas sa kanila. Sa pamamagitan ng network ng mga kaibigan at kakilala, nakahanap sila ng isang repair shop na mayroon pang gumaganang Betamax player. Magdamag nilang pinanood ang mga luma at malabong video. Karamihan ay wala. Puro mga pusa lang na naglalakad o mga basurang nililipad ng hangin. Ngunit sa isang tape, sa isang iglap, nahagip ito. Isang mabilis at madilim na sports car, isang kalabog, at pagkatapos, ang paghinto nito. Ang video ay napakalabo. Halos walang makita. Wala rin. Malungkot na sabi ni Maya. Hindi makikita ang plate number. Hindi rin makikita ang mukha ng driver. Ngunit hindi bumitiw si Sinag. Ulitin mo, sabi niya. I-pause mo doon sa sandaling huminto siya. Paulit-ulit nilang pinanood ang eksena. At doon, sa isang frame na halos 1 segundo lang ang haba, may napansin si Sinag. Isang kislap. Isang bagay na kumislap mula sa bintana ng driver's side bago ito muling umandar palayo. Zoom in mo yon, dali, utos niya. Gamit ang software sa internet cafe, sinubukan nilang i-enhance ang imahe. Malabo pa rin. Ngunit sa paulit-ulit na pag-adjust ng contrast at brightness, unti-unting nabuo ang isang hugis. Isang bagay na kumikinang na isinusuot sa daliri. Isang singsing. Teka, sabi ni Sinag, nanlalaki ang mga mata. Ang singsing na yan. Ang singsing na may family crest ng Del Tiero. Ang singsing na palaging suot ni Rafael sa kanyang kanang kamay. Ang singsing na ipinagyayabang nito sa lahat bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Hindi nila nakita ang mukha niya. Hindi nila nakuha ang plate number. Ngunit nakuha nila ang isang bagay na mas malakas pa. Nakuha nila ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang tatak. Hawak nila ang laptop ni Marco na may mga email. Hawak nila ang testimonya ng isang magtataho. At ngayon, hawak nila ang isang imahe ng singsing ng krimen. Maya, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig hindi na sa takot, kundi sa nag-uumapaw na pag-asa at galit. Nasa atin na ang lahat. Nasa kanila na ang mga bala. Ang kailangan na lang nila ay ang tamang panahon at lugar para iputok ito. Ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng Del Tiero Holdings ay isang pagtitipon ng mga Diyos at Diyosa ng industriya. Ang ballroom ng pinakamagarang hotel sa syudad ay napuno ng mga politiko, mga bilyonaryo, at mga sikat na personalidad. Ang lahat ay kumikinang. Ang mga alahas, ang mga damit, ang mga pekeng ngiti. Sa gitna ng lahat, si Rafael Del Tiero, na tumatayong host para sa gabi, ay ang araw na iniikutan ng lahat ng planeta. Sa isang sulok, nakaupo si Lazaro Del Tiero sa kanyang wheelchair. Ngumiti siya at nakipagkamay sa mga bumabati. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Mula nang umalis si Sinag, ang mansyon ay muling naging isang malamig na palasyo.
Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng dalaga, ng tawa nito, ng determinasyon nito, ng sakit na idinulot niya rito. Pinilit niyang maniwala sa mga ebidensyang ipinakita ni Rafael, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang tinig na bumubulong. Nagkamali ka. Nagsimula ang programa. Si Rafael ay umakyat sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tonight, we celebrate 50 years of Del Tiero excellence. Isang legasya na ipinasa sa akin ng aking ama at isang legasyang ipagpapatuloy ko. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na feedback mula sa mikropono ang biglang pumuno sa silid na sinundan ng biglaang pagpatay ng mga ilaw sa entablado. Ang tanging nanatiling bukas ay ang malaking LED screen sa likuran ni Rafael. Nagkaroon ng bulungan at pagtataka mula sa mga bisita. Anong nangyayari? Technical difficulties? Tanong ng isa. At pagkatapos, sa gitna ng pagkagulat ng lahat, isang boses ang narinig mula sa sound system. Isang boses na pamilyar, malinaw, at puno ng hindi matinag na kapangyarihan. Magandang gabi rin sa inyo, lalo na sa'yo, Rafael. Ang lahat ng ilaw ay muling bumukas, ngunit hindi sa entablado. Ang spotlight ay nakatutok sa entrance ng ballroom. Doon, nakatayo si Sinag Vergara. Hindi na siya ang gusgusing tindera ng prutas. Hindi rin siya ang takot na ampon. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida, isang hiram mula kay Maya. Ngunit ang kanyang tindig ay tila suot ang lahat ng kumpiyansa sa mundo. Sa tabi niya, si Maya, na may hawak na laptop na nakakonekta sa system ng hotel. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Anong ginagawa mo dito? Guards! Guards, ilabas ang babaeng yan. Ngunit huli na ang lahat. Sa malaking screen sa likuran niya, lumabas ang isang email. Isang email mula kay Rafael patungo kay Marco na may subject na Operation Trap the Princess. Huwag! Sigaw ni Rafael. Ngunit walang sino man ang nakikinig sa kanya. Ang lahat ng mga mata ay nasa screen. Isa-isang ipinakita ni Sinag ang mga ebidensya. Ang mga email, ang mga text message, ang testimonya ni Marco na nakarecord sa video, ang mga pekeng bank statement, ang buong plano ng paninira sa kanya ay isiniwalat sa harap ng daan-daang pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Ito, kasinungalingan to, gawa-gawa lang yan. Desperadong sigaw ni Rafael. Talaga ba? Sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Kung ganoon, Rafael, baka kaya mong ipaliwanag. Ito, ang huling ebidensya. Ang pinakamabigat sa lahat. Lumabas sa screen ang isang malabo, itim at puting video. Isang mabilis na sasakyan, isang kalabog. At ang pag-zoom in sa isang kumikinang na bagay, isang singsing. Ang singsing na may Del Tiero crest. Ang singsing na suot-suot ni Rafael sa mismong sandaling iyon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Hindi, pabulong na sabi ni Rafael, ang kanyang mukha ay namutla na tila isang patay. Nagsimula siyang umatras, tila isang hayop na nasukol. Si Lazaro, mula sa kanyang kinauupuan, ay napatitig sa screen. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang video, ang singsing, ang aksidente sa San Martin, ang tseke. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Ang anak niya ay ang video na yan ay ang hit-and-run accident na nangyari 10 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang boses ngayon ay nanginginig na sa pinipigilang emosyon. Ang biktima, ang tatay ko, si Armando Vergara, at ang salarin. Itinuro niya si Rafael.
Ang salarin ay walang iba, kundi ang taong nasa entablado, ang taong sumira sa buhay ng pamilya ko, at ang taong sumubok na sirain din ako. Sa wakas, bumigay si Rafael. Ang kanyang maskara ng kayabangan ay tuluyan ng nabasag. Hindi, hindi totoo yan. Sigaw niya, tila isang batang nagwawala. Kasalanan niya yon. Bigla na lang siyang tumawid. Hindi ko sinasadya. Ang kanyang pag-amin, na dala ng desperasyon, ay ang huling tunog na kailangan ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis na matagal nang tinawagan ni Maya. Habang papalapit sila para arestuhin si Rafael, ang atensyon ng lahat ay napunta sa isang biglaang tunog. Isang malakas na kalabog. Si Lazaro Del Tierro, hawak-hawak ang kanyang dibdib, ay bumagsak mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang sakit ng katotohanan. Ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit ng isang amang nakita ang tunay na anyo ng kanyang anak. Ang galit ni Sinag ay biglang naglaho. Napalitan ito ng purong takot. Ang taong sinaktan niya ng katotohanan ay ang siya ring taong itinuring niyang ama. Tay! Ang sigaw niya ay mas malakas pa kaysa sa sirena ng mga pulis na papalapit. Tumakbo siya patungo kay Lazaro. Kinalimutan ang lahat, ang galit, ang hustisya, ang anibersaryo. Sa sandaling iyon, iisa lang ang mahalaga. Ang buhay ng taong, sa kabila ng lahat, ay minahal niya. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya. Umiiyak niyang sigaw habang yakap-yakap ang walang malay na katawan ni Lazaro Del Tierro sa sahig ng ballroom. Ang amoy ng ospital ay muling bumalot sa pagkatao ni Sinag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito amoy ng takot o pag-aalinlangan, kundi amoy ng pag-asa. Sa loob ng ilang linggo, hindi siya umalis sa tabi ni Lazaro. Binantayan niya ang bawat paghinga nito, hinawakan ang kamay nito, at ibinulong ang mga salitang hindi niya nasabi noon, mga salita ng pag-aalala, ng pagpapahalaga, at ng pagpapatawad. Isang hapon, dahan-dahang iminulat ni Lazaro ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Sinag na nakatulog sa silyang katabi ng kanyang kama. Hija! Mahinang tawag niya. Agad na nagising si Sinag. Tay, gising na po kayo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Mga luha ng ginhawa at saya. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Sa mga matang iyon, ang lahat ng sakit, galit at pagdududa ay natunaw. Napalitan ito ng isang tahimik na pag-unawa. Patawarin mo ako, anak. Basag na, sabi ni Lazaro. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa iyo, sa lahat ng sakit na idinulot ko. Umiling si Sinag habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ako po ang dapat humingi ng tawad, Tay. Kung hindi po dahil sa ginawa ko. Shhh! Putol ni Lazaro. Marahan itong itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Sinag. Ang ginawa mo ay tama. Inilabas mo ang katotohanan. Isang katotohanang matagal ko nang dapat hinarap. Ikaw ang nagligtas sa akin, Sinag. Iniligtas mo ako sa pagkablag. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting lumalakas si Lazaro, ang kanilang ugnayan ay muling nabuo. Hindi na bilang isang bilyonaryo at isang ampon, kundi bilang isang tunay na mag-ama. Ikinuwento ni Sinag ang tungkol sa kanyang pamilya at nakinig naman si Lazaro ng may buong pagsisisi at pag-unawa. Isang araw, binisita ni Sinag si Rafael sa kulungan. Nakita niya ito sa likod ng isang makapal na salamin. Suot ang isang kulay kahel na uniforme. Wala na ang aroganteng prinsipe. Ang kahalili nito ay isang lalaking basag, isang lalaking sa wakas ay hinarap ang multo ng kanyang mga kasalanan. Hindi sila nag-usap ng matagal, walang sumbatan, walang sigawan.
Bakit? Tanong lang ni Rafael. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Bakit mo pa rin inaalagaan si Itay pagkatapos ng lahat? Dahil ama ko siya. Simpleng sagot ni Sinag. At dahil sa kabila ng lahat, kapatid pa rin kita. Panahon na para magpatawad at magsimulang muli. Tumayo na si Sinag para umalis, ngunit bago siya tuluyang tumalikod, nagsalita siyang muli. Sana, balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo. Paglabas ni Lazaro sa ospital, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa Del Tiero Holdings. Sa isang special board meeting, formal na inihayag ni Lazaro ang kanyang desisyon. Mula sa araw na ito, sabi niya sa harap ng buong board, ang nag-iisang tagapagmana at bagong chairperson ng Del Tiero Holdings ay walang iba kundi ang aking anak, si Sinag Vergara Del Tiero. Tinanggap ni Sinag ang posisyon, ngunit may isang kondisyon. Hindi na ito magiging isang korporasyon na ang tanging layunin ay tubo. Magiging isa itong korporasyon na may puso. Makalipas ang ilang buwan, ang palengke ng Arawan ay nagkaroon ng isang malaking pagdiriwang. Isang entablado ang itinayo sa gitna. Ang lahat ng mga tindera at tindero ay naroon, masaya at nagkakantahan. Sa entablado, nakatayo si Sinag, hindi bilang isang chairperson na nakasuit, kundi bilang ang dating Sinag na kilala nila. Suot ang isang simpleng bestida. Ang kanyang mukha ay puno ng isang pamilyar na ngiti. Magandang araw po sa inyong lahat. Masaya niyang bati. Marahil po ay nagtataka kayo kung bakit tayo narito ngayon. Ngayong araw po opisyal na inilulunsad ng Del Tiero Holdings sa pakikipagtulungan ng ating lokal na pamahalaan, ang Sinag ng Pag-asa Foundation, isang programa na magbibigay ng microloans na walang interes, libreng business seminars, at scholarship para sa mga anak ng lahat ng nagtitinda dito sa palengke ng Arawan. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang sumabog mula sa mga tao. Ang kanilang mga muka ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Mula sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, nakaupo si Lazaro sa kanyang wheelchair. Katabi si Maya. Pinapanood niya si Sinag, ang kanyang sinag, na nagbibigay liwanag sa mundong dati madilim. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Sa wakas, natagpuan na niya ang tunay na kahulugan ng kanyang kayamanan. Hindi ito nasa mga gusali o numero sa bangko. Ito ay nasa mga ngiti ng mga taong natutulungan nito. Tinapos ni Sinag ang kanyang talumpati. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa gitna ng mga tao. Hinahanap ang isang pamilyar na mukha. Nakita niya si Lazaro. Ginitian niya ito. Isang ngiti ng pasasalamat. Isang ngiti ng pagmamahal. Natagpuan na niya ang kanyang lugar. Hindi bilang tagapagmana ng isang bilyonaryo, kundi bilang isang daluyan ng kabutihan. Isang kabutihang natutunan niya hindi sa loob ng mansyon, kundi sa gitna ng ingay, alikabok, at puso ng palengke ng Arawan. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa pagtulong sa isang estranghero, at ngayon, ito ay nagpapatuloy sa pagtulong sa daan-daan pang iba. Ang sinag ng kanyang puso ay naging isang araw na nagbibigay liwanag sa lahat. At dito po nagtatapos ang makulay na paglalakbay sa buhay ni Sinag at ng pamilya Del Tiero. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig sa bawat kabanata ng kwentong ito mo. Habang isinusulat ko ang bawat yugto, hindi ko po maiwasang madala sa mga emosyon ng bawat karakter. Naramdaman ko ang bigat at sakit sa dibdib ni Sinag sa mga pagkakataong siya ay minaliit at sinaktan. Naramdaman ko ang puot at galit kay Rafael sa kanyang mga kasakiman. At higit sa lahat, naramdaman ko ang sakit at matinding pagsisisi ni Lazaro sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanilang paglalakbay ay naging bahagi na rin ng aking puso. At umaasa po akong naging bahagi na rin ito dong sa inyo. Dahil ang kwento po ni Sinag ay hindi lang isang katang-isip. Ito po ay isang salamin ng buhay
Isang paalala na ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng kapalit, na ang pagpapatawad ang pinakamalaking regalong maibibigay natin sa ating sarili, at na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na isang bagong pag-asa. Kaya naman, bago po tayo tuluyang magpaalam, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na baon ninyo mula sa paglalakbay na ito? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga naiisip sa comment section. Ang inyong mga komento po ang nagsisilbing ilaw at inspirasyon sa aming patuloy na pagkukwento. Muli, maraming salamat po sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.